Mabuhay yan! Maraming salamat na naman po sa Panginoon. Sama-sama na naman po tayo na way safe po ang lahat. Ayan. Ay, nako. Marami po talagang tanong kasi mula pong nag-ukay-ukay po, siguro after a month po, syempre ang dami ko pong nakikita. Siguro kung dati ko pa po ginawa ito, siguro na kung mayroon ng isang baon na alas. Kasi po dito sa Finland, iba po talaga pag naglilinis ng bahay, nag-move out, o basta, pag hindi nila ang value o regalo, lalagay po nila sa isang box. Kasi po minsan wala po silang pang zoom ng mga alas, hindi nila alam yung, ano, yung mga markings, yung hallmarks o yung mga yung uri. Yun po mga kabayan. Bago po tayo tumuloy po sa topic po natin, na maraming salamat po dahil may mga kababayan pa natin na inspired na nagpupunta na rin po sa ukay-ukay. Meron po sa taga-US na ingid po ako. Paldo-paldo daw po siya sa gold sa silver dahil daw po sa panonood po sa vlog ko po. Ako maraming salamat po sa inyo. Pero ingat po, wag mo basisi, baka mapanggagamal din kayong mandurugas katulad na nangyari sa sabi. Hindi ko lang po nagustuhan comment kasi mukha kang addict. Ayun, hindi ko po gusto yung ganong comment. Dahil nga po sa magpahaba po ng buhok, ganito, dahil sobrang busy din po. Ayun, hindi po maganda yung mga joke na gano'n, mukha kang addict. Sa mga nagjo-joke na gano'n, kung naranasan niyo, well, no comment na lang. Ayan, sa mga OFW o non-OFW po kasi, sa television po talaga nagsisirculate o nag-trending po yun na mga kababayan po nating OFW o non-OFW umuwi po sa Pilipinas. Lalo na po yung mga non-OFW na how many years, decades, uuwi sa Pilipinas na may dala-alaso sa Pilipinas. Laki po ng mga binayaran tax. Ito po ay complete information, wala pong sisihan. Ito po ay awareness for educational purposes po. Umpisahan po natin. Ako po kasi sa ngayon, hindi naman po talaga ako mahilig na magbibili po ng alas dahil alam ko napakamahal. Nag-start lang po ito nung naglilinis po ako ng mga personal ko pong mga gamit. Kasi meron po akong binili noon na bracelet saka kwintas, matagal na po yun. 5,000 nung bili ko po. Kwintas saka bracelet, 18 carats po bawat isa. Tapos nakita ko po yung presyo. Napakamahal na po pala ng gramo po ng ginto. So, kinumpit ko pa. Ganun na pala presyo. Bili ko lang dati, 5K. Ngayon, ang isang gramo pala ng 18K. Grabe. 10,000, almost 10,000. Ang mahigit pa. Grabe po, di ba? Kaya sobra po kung sabi ko, ano pa kaya pwede mga madiskarte? So, saka ka-browse ko sa internet, yung mga thrift shop sa US, iba-ibang lugar. Ayun, nag-ukay-ukay sa. Sabi ko, marami ditong ukay-ukay, baka nga sakali din. Tinry ko po. Ayun po, naka-jackpot po ng mga silver, may ginto rin po yung ginto, maliliit. Tapos merong morang nagbebenta ng ginto sa thrift store per gram po talagang presyo. Mura, hindi po, alam mo, di ba, pag lahas, mas mandi po. Benta po nila kasi ukay-ukay per gram. Tapos minsan nag-50% off pa po sila sa lahat, kahit ginto pa yun o silver. Di ba po, kaya iba po, no? So, nag-isa po ako siya, pinaka-collect po ako ng mga hindi lang mga jewelries, mga ibang items. Ito po yung mga previous na nakita ko po. Ito, lalagyan po ng asin. Very antique po. Kahit hindi to silver, mabibenta po to ng maganda. Tapos ito yung singsing na 925 sterling silver. Napakalaki po. Ano po siya? Ilang grams nga pala to? 6 grams yata mahigit. O, di ba? 6 grams pa. Nakalimutan ko. Binaka sa nakalang vlog po. Ayun. Hindi. Mabigat din to. Mabigat din. Okay, umpisahan mo na. Sige po, ito doon po sa mga bumibili ng mga alahas, kahit po sa ukay-ukay o sa normal na po ng mga tindahan, kunin nyo po yung mga resibo, itabi po ninyo. Tapos, itatabi po ninyo, sulat po ninyo, gumawa po kayo ng listahan kung ano po yung alahas na binili nyo doon. Sulat nyo sa likod. Para kung uwi kayo ng Pilipinas, i-attach nyo po yung mga resibo. Opo. Bakit po kailangan ng resibo?
Kahit po sa okay pa yung manghihingi po kayo ng resibo. Paano kayo kung nabili sa mga kaibigan, yung mga ganun? Kung hindi naman madami, isuot nyo. Yun yung mga isuot nyo. Isuot nyo yun. Isuot, hindi na-request nyo, basta suot nyo. Pero kapag nakalagay sa luggage nyo, yun, questionable na yun. Ang una-una gagawin po natin, lalo na po sa mga umuwi sa Pilipinas, kasama niyong foreigner, asawa niyo, boyfriend niyo, kaibigan niyo, uwi sa Pilipinas, mag-uwi ng mga jewelries sa Pilipinas, declare po ninyo sa e-travel na online. O di ba? Finifill upan po yun. Declare po na kayo meron kayong mga jewelries. Tapos yung mga resibo po, maglagay kayo sa plastic ng mga jewelries nyo. Lagay nyo yung mga resibo dun. O di ba? Para pagsama-samahin po ninyo, para pag nilagay po ninyo sa bag, may resibo po kayo. So, safe po kayo uwi sa Pilipinas at meron gastos po kayo sa tax. O di ba? Yun po. So wala kayong babayaran tax kung dineclare nyo po ng maayos. Kasi syempre yung tax po, fine po yun eh. Wala kayong declaration tapos walang resibo. Talagang tax, lalagyan po ng tax po yun. Kasi sa iba, consider nga din yung smuggling, iba kino-confiscate. Maswerte din yung iba na pinagbabayad na lang yung tax. Yun po yung pagkakaalam ko, pakicorrect po kasi yun po yung na-research ko po ngayon na kailangan mag-resibo, i-declare sa e-travel tax na may jewelries po kayong uwi sa Pilipinas para safe. O, di ba? Pero paano kung hindi naman gito sa kalas? Declare nyo pa rin. Kung sa okay yan, yung mga custom o costume. Yung custom kasi parang mga handmade yun, costume jewelry. Isa costume jewelry, mga bling-bling, di ba? Yun. Declare nyo pa rin basta any kind of jewelries. Kasi mamaya yung costume o custom, lalo yung custom C-U-S-T-O-M, custom, yung isa naman costume, C-O-S-T-U-M-E. Siyempre yung mga custom jewelry, mga designers po, yung kahit hindi po ginto o pilak, lalo na pong, di ba, may mga brand name, declare nyo rin po yun. Na meron kayong jewelry sa e-travel na pinipill up bago umuwi sa Pilipinas. Kasi doon po, halimbawa may e-travel kayo. So, safe na kayo. Hindi na masyadong i-check kung may naka-declare jewelry sa okay. Hindi na i-check yung may nakitang jewelry sa bag nyo. Pero kung may nakitang jewelry sa tapos wala kayong e-travel, nako. Yun, mapapalaki ang bayad ninyo. Magkakaroon yung fine tax. Ganun po talaga batas po yun. At wag po kayo matakot mag-uwi ng alahas kung meron kayong declaration at resibo. Yun po, hindi po nakakatakot. Kung hanggat isuot nyo, magmukha kayo si Mr. T, the A-team ng 80s, yun, suot nyo. Next month, suot po ninyo. Lalo mo yung mamahalin. Yeah. Ayun po, para sa safety po ng ating mga kababayan po, kahit hindi po OFW na OFW, kahit po yung bibili ng mga alahas po sa abroad tapos yung Pilipinas, declare nyo rin po. Kaya magdala kayo ng resibo. Magdala ka po kayo ng resibo. Kung may fill up po, check nyo po. Tapos may resibo. Safe kayo, di ba? Yun naman po safe po kayo. Huwag po kayong magbabaka sakali, di ba? Sa akin po kasi karamihan ngayon sa okay-okay, di ba? Tiyagaan, ibang klase po kasi dito sa Finland eh. Di po kasi nila, alam ako matyaga po. Nahiya din po sila magkuting-ting kasi ayaw nila isipin na mapagama siya lang mandurugas para ako inukuting-ting ko. At wala na po akong ginagawang masama sa okay-okay, dire-diretso po. Ayun, ano po yung conclusion ko o yung aking feedback about sa sistema po sa Pilipinas? In a positive manner. Siyempre, yung mga workers, sumusunod po yung sa batas. Huwag po natin i-reciprocate sa ibang topic. Ibig sabihin natin baligtarin o idama yung ibang topic na hindi naman connected. Kasi sasabihin na, bakit yun? Dami-dami nang magnanakaw ng mga ibang di ba? Lalo na sa gantong issue. Bakit sila hindi pa nakukulit? Tapos yung mga nag-abroad, uuwi, Filipino o OFW, tapos gagawin pa gagawin. Magaganon po talaga. Hindi nyo dineclare, ito resibo. Kasi iba po siyempre sumusunod lang po sa trabaho po nila. Kasi una-una, iniwasan po yung smuggling of gold, silvers, di ba? Siyempre kailangan mas maganda yung mga pumapasok sa Pilipinas. Kasi
May nauso po kasi ngayon ng mga ginto saka ng mga pilak na walang mga hallmarks, walang sterling marks, walang stamp, pero gold. Tapos pagdating sa Pilipinas, doon nila lalagyan ng markings. So, nakakaligtas sila. Sasabihin nila, custom lang to, custom. Ganun po. Kaya, may mga reasons po. Pero, ayun po yung positive ko na hindi ko naman po kinakap yung mga words. Big sabihin, sumusunod po sila sa batas. On the other side, ito na po hindi negative. Ito po yung conclusion ko. Kasi, napakarami pong OFW, di ba? Nagtatrabaho po, nagpapandakuba sa trabaho, nagtatrabaho ng maraming taon para makaipon, lalo na ng mga alas para pag-uwi sa Pilipinas, investment o gagawin may business. Ano yung gagawin nilang business sa lahat ngayon? Di ba? Pinaghirapan nila yun eh. Napakarami tayo na, tapos remittances lang po, di ba? Na pupunta po sa Pilipinas. Yung binabayaran po ng mga OFW yung tax. Naku, isa po talaga sa percentage na nagbibigay po ng suporta sa financial support sa Pilipinas galing po talaga sa mga OFW. Totoo po yan. Grabe po. Yun lang po. Sana may exemption o consideration. Ito po para sa akin sa mga nakakapanood po kung sakaling may mambabatas, hindi naman po sikat na vlogger po, isang maliit na vlogger o politiko na nagre-revisa po ng mga batas. Ito po lang po gusto ko lang po kahilingan po bilang isang Pilipino na nira sa ibang bansa at sa mga OFW po na uwi po sa Pilipinas. Parang awa na po ninyo. Bigyan nyo na po ng konsiderasyon na kung meron po silang alahas na uuwi po sa Pilipinas na talagang pinaghirapan po nila. At syempre hindi naman yung kilo-kilo na sobrang, talagang yung smuggling, pero ilang piraso lang naman po. Diba? Kung bigyan nyo po ng limit, halimbawa kung ang uwi nilang alas hanggang 500 to 1 kilo. For example, maximum 1 kilo. Kasi pinaghirapan po talaga ng mga kabayan po natin. Sana po may exemption. Exempted na po sila na makapag-uwi po ng gano'n sa Pilipinas. Basta may certain weight o timbang. O kung mas maganda nga po, exempted nga po sila kasi siyempre magulat naman kung yung bag nila, isang bag na alahas, pero po, questionable lang. Kung hindi naman po questionable talaga, pinaghirapan po nila yun. Na gano'n. Kaya nilang i-justify. Diba? Saka pag OFW na OFW, galing ang bansa, lalo na po kung non-OFW, nanirahan po dito. Siyempre, nag-iipon din po kami ng mga alahas, na gano'n, talagang pinagsisikapan po namin. Ako nga po, sa okay ako bumibili para makatipid, makaipon. Para sa pagtanda, di ba? Para sa case of emergency, merong pagkukuhanan. Sana naman po pag-uwi po yung mga OFW na OFW, wala na pong mga gano'n-gano'n. Kasi nakakaawa po. Kung makikita lang po talaga yung, kasi nagpapadala siya ng remittance, ang dami nila na bigay na tulong sa Pilipinas, sa mga OFW na OFW. Tapos pag-uwi sa Pilipinas, ganun pang mangyayari. Ayun nga yung pinaghihirapan po nila. Pagpapadala po ng pera sa mga pamilya at mag-ipon po ng mga alahas. Yung po, mag-ipon ng pera, alahas. Dalawang bagay po talaga. Alahas at pagpapadala po ng pera. Yung mga personal na gamit, yung mga material na gamit, yung iba po, pero yung investment po talaga, karamihan po ng mga OFW, nag-iipon po ng mga alahas at nag-iipon po ng pera. Kapag uwi po ng Pilipinas, syempre sa form namin may certain amount kung ano yung gaano uwi sa Pilipinas. Di ba? Yun lang po, sana magkaroon ng consideration at exemption po yung mga OFW. Siyempre kung mayroong magre-revisa po ng batas kung kaano karami ba pwedeng iuwi sa Pilipinas para hindi magbayad ng ganito kahit walang resibo, di ba? Hindi magbayad ng tax kahit walang resibo. Ibig sabihin may exemption. Ayun po. Di ba? Di pa tayo nagmukbang po ngayon kasi pag napagod po ako dahil bukas darating po ang mga kaibigan. Yun. Wala na naman ako sa sarili ko. Yun po. Tayo bilang mga naninirahan po sa ibang bansa, para na rin sa ating safety at sa ating pinaghirapan, i-secure na natin. Basta maglagay tayo ng resibo.
nabili niya sa second hand, o may nagbibigay po yung mga resibo, maglagay po ninyo yung plastic, maglagay po kayo, may lock, ziplock na plastic yun. Lagay po ninyo yung mga alahas po ninyo, tapos may kasamang resibo. O, di ba? Tapos i-declare po ninyo sa e-travel na sa online. E-travel pass po ba yung nakalimutan ko kasi basta e-travel pass dati. Basta yung e-travel pass na makakuha ka ng QR code. Declare po ninyo na kung may alahas kayo, tapos lagay nyo po yung resibo. Katabi ng mga alahas ninyo, lagay nyo po sa mga plastic. Yun po mga kabayan. Para sa atin din po yun. At para po sa, ito pinag-usapan po para sa mga Pilipino ka. Yan. Yan po mga kabayan at ang mga valuable items po talagang ibang klase po. Yung mga kababayan po natin, di ba kalano pag mga branded, mga ganun, pinaghirapan. Tapos minsan, grabe. Parang yung pinaghirapan, mapupunta na lang. Nakalungkot din po, di ba? Nakalungkot. Naging issue po yan ngayon eh. Yun lang po, ayoko po magsabi ng mga negative against somebody o kahit kanino. Sana maging aware lang po ang lahat sa bawat isa. Napakalaki po ng paghihirap ng mga OFW. Kung makikita nyo lang po sila, kung di lang po dugot pawis po ang puno po nila, buhay po nila ang binibigay. Buhay po ng po nila sa ibang bansa. Yung hirap nila, lalo na rin yung mga hindi nakakalabas ng bahay o nakabilad sa araw. Imagine po ninyo yun. Diba that may consideration or exemption. Yun po. Sana isipin po natin paano yung tamang pagiging makatao. Yun po. Paano po? Maraming salamat po mga kabayan sa inyo oras na inila sa Pinilagang Lakbay. At sa nagtatanong na, may nag-comment na, Kuya, dahil man alakas, ma-hold up ka niyan. Hindi ko po dadalhin po sa Pilipinas yung mga alas dito po sa Finland. Siguro kung bago po kung magre-retire po ako sa Pilipinas, yun. Ibebenta ko po dito lahat at lagay sa bank account ko po yung pera at uuwi po ko ng Pilipinas. Ganun po ang diskarte ko. Pero may yung ibang alahas. Susuot ko, mga ilang peraso, 2 o 3. 3 dosena, ganun. Ilang peraso lang po. Siguro mga silver susuot ko. Pero yung magsuot ng gold, ayoko po eh. Delikado pag gold. Maraming salamat na po sa inyong oras na inyalan sa Pinilagang Lakbay. Pakicorrect po sa sinabi ko kung mayroon pong mas magaling sa akin. Hindi po. Kung alam po ninyo about dun sa pag-uwi po ng alahas sa Pilipinas, basta yun po yung na-research ko po. Maging maingat po tayo. Lagyan po natin ng resibo ang bawat binili po natin. Tabi po natin, lagyan natin sa plastic at declare po natin sa e-travel pass online. Yan po. Safe tayo uwi sa Pilipinas at makakawin tayo matibasay yung mga pinaghirapan natin, masisecure natin pag-uwi. Ayun. May nag-comment nga po pala, Kuya, kasi hindi ako makapag-online lalo na hanggang pag-uwi. Eh may mga alahas ako, lalo na yung bus ko. Pero po nakalama ko, ayun pala, buti naalala ko. Yung bus ko pag-uwi, hindi ako pinagagamit ng internet hanggang pag-uwi. Kaya minsan yung e-travel pass, hindi ko na ma-fill up. Di ba? May ganun, hindi ko na maalam kung paano gagawin niya. Huwag po kayo mag-alala kasi ganito po. Pag nasa aeroplano po kayo, pag-uwi na po kayo ng Pilipinas, bibigyan po kayong form na maliit. Kung hindi kayo nakapag-fill up ng e-travel day. Kasi e-travel pass po, pag nag-online, hindi nyo na po kailangan i-sign po yung mali kasi nakapag-fill up na po kayo ng online. Di ba? Yun po yun. Gusto nyo secure doble o yun. Pero yun po yun online eh. Pero pag nasa aeroplano kayo, bibigyan po kayo ng papel yun. Sabihin nyo, kung may jewelry, okay. O, di ba? Kung may $10,000 yung pera nyo o below, don't know. Kung may jewelry, check nyo lang naman eh. O, tapos, secure nyo lang po yung mga resibo. Pag nasa aeroplano, may bibigay po sa inyong form na maliit. Immigration form na declaration po yun. Kung ano po yung mga laman ng bag po ninyo, gamit ninyo. Maging honest po kayo. Yeah. Paano po mga kabayan, maraming salamat po sa inyong oras na ilan sa Pinilagang Lakbay. Naway makatulong po kahit paano po itong video po na to. Tuloy lang po tayo sa pag-invest. Kung ano po invest natin, alahas, ginto, lalo na sa abroad, ipon ng pera. At pag-uwi po natin sa Pilipinas ay
maging maayos po ang ating kabuhayan at syempre dapat ligtas po tayong lahat. Isuko po natin lahat sa Panginoon. Paano po? Magpasalamat po muna tayo sa Panginoon bago po tayo magtapos. Panginoon, maraming salamat naman po sa araw po na to. Naway ang bawat isa po magkaroon po ng tamang pagkapwa-tao, konsiderasyon, at mas makita po ang paghihirap po ng iba kung paano po maghanap buhay, na ang buhay po ang pinupuhunan lalo na po sa ibang lugar. Hinihiling ko po ang kaligtasan po ng bawat isa, ganoon din po ang kanilang mga mahal sa buhay, pamilya, at kami pong lahat na hindi pong nilikha. Kami po ay mga makasalanan at humingi po kami ng tawad. Naway ang bawat isa po ay mas maging mapagkumbaba at magbigay po ng respeto sa kapwa at mahalin po ang pamilya na sobra-sobra. Kaya na po bahala po sa amin. Isinusuko na po namin sa inyo lahat sa ngalan ni Jesus. Amen. Ano po? Maraming salamat po sa inyong oras na ilan sa Pinilangan Lakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang.